So yo, what up, good day netizens, this is Adriano. Kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to subscribe. Also hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload. So kahapon, kinuha na nga namin tong PCX 160 kasama yung OBR ko, pero hindi ko pa siya nabigyan ng chance para i-review or magbigay ng feedback about dito. Ayan siya, yung PCX 160 na may-ari ay si Mototeki. Shoutout kay Mototeki. Tapos ito si Lourdes. Kasama ko na siya. Magbibigay siya ng feedback din dito kung ano yung mga bagay na nagustuhan niya dito. So, dadrive na tayo pa uwi kasi paulan na rin. And tingnan natin kung ano yung masasabi niya sa motor na to. Let's get right to it. Ayan, kasama ko si Lourdes, ang OBR ko. Ano mo napansin mo, babe, nung sinakyan mo to kahapon? Ano? Mga langgam. Mga langgam. Ito, itong mukha. Bakit mukhang langgam? Asan niya yung mukhang langgam? Pero may nag-comment nga sa akin sa YouTube, mukha nga daw siyang langgam. Pero in a good way, sabi niya, gusto ko yung mukha niya kasi mukhang langgam. Bakit kaya ito mata, ganon? Ay, buntot. Ayan, dito. May puwet. Parang nga naman insekto, no? Galing, Pero yung nung umangkas ka, kamusta yung suspension? Natatagtag ka ba? Suspension. Hindi naman siya ganun kaalo. Tapos, malawak kaya nakaganon. Ito yung upuan mo. Hindi masakit sa puwet. Comfortable naman. Kahit na 'di ba ang bilis natin kahapon, okay naman sa'yo. Sobrang bilis. Pero yung parang feeling mo may iwan ka, yung pag hindi ka kumapit sa akin. Ganon. Parang yung sa ADV. Kasi di ka sa ADV ganon. Malawak yung upuan niya. Eto, kaysa sa ADV. So yun pala yun, netizens, kapag ka merong separation yung driver tsaka yung angkas, minsan kapag nasa high speed tayo, feeling nila, tatangayin sila, tataob sila pa ganon. Pero kung medyo flat lang yan, feeling nyo parang iisa lang kayo. So dapat pagka ganito may separation, magkadikit talaga yung katawan nyo, parang isang weight lang yung na nung motor, yung parang binabalanse ng motor. So ayun, test drive na natin. Tingnan pa natin kung ano yung mga feedback nya. Ito ay CBS version ng PCX. Tara babe. Pero may sinasabi ka pa kahapon kasi naka-ADV kami nung mga nakaraan. Parang sabi mo yung sa suspension, Mas okay yung sa may ADV. na suspension. Kasi ito pang touring, yung isa pang off-road. Pagka nadaan tayo sa mga bako-bako, parang mas feel mo maganda yung play ng ADV. Okay. Pero ito, yung suspension niya, hindi naman din masakit no? Parang hindi ka naman din bugbog sarado. Parang mas okay lang talaga yung play ng ADV. Sa bagay, kasi nga pang off-road kasi yung ADV, netizens. Ibig sabihin, ginawa talaga yun para sa adventure, yung mga baku-bakong kalsada. This is more of a touring. Kaya yung suspension nito, sakto lang yung play niya. And maganda pa rin yung suspension niya kasi dumadaan nga kami sa mga lubak-lubak. Maganda pa rin yung play. Masasabi ko hindi ka pa rin bugbog sarado dito sa PCX 160. Dito pa, ito pa yung mga nagustuhan ko. Ano masasabi mo dito? Sabi mo di ba nagustuhan mo to, yung naked? Parang ang kintab nito, naked na handlebar, no? Bagay siya sa white. Bagay sa white. Malawak. Mas malawak. Akala ko nga maangat din yun. Ito, dito adjustable yung windshield niya. Pero okay na rin na may windshield, no? Para basag hangin. Ano yan aftermarket na. Ito. Aftermarket na yan, netizens. So ito, testing natin yung engine brake nya dito sa pababa. Yan. Hindi tayo nagamit ng brakes. Dalawa pa kami ng angkas ko. Okay. So alalay na lang din sa preno.
kapag sobrang tarik na ng pababa. Ngayon paahon, OBR ko 52 kilograms, ako is 64. That's around 116, tama ba? 116 kilos. Ayan o, kayang-kaya, walang kahirap-hirap. Hindi ko man lang naramdaman na challenge yung makina niya. Hindi siya nag-struggle sa paakyat, netizens. Kayang-kaya niya. Maganda engine brake sa pababa, sa pabulusok. Kayang-kaya ng torque and acceleration sa mga akyatan. Matarik din yung akyatan na yun eh. Ito pa isa oh. Pababa, tapos sa akyat yan, matarik din dyan. Yun lang, traffic. Nagustuhan mo din yung kulay puti, no? Parang feeling ko nga maganda rin yung CBS na kulay gray. Oo nga, nakita ko sa comment. Oo, sa comment section. Ang ganda ng kulay gray. Kasi yun yung pinakakakaibang kulay eh. Yung kasing black, meron din nung 150 version. Tapos yung white, sobrang daming white naman. Halos sa mga kasa, puro white yung nakikita ko. Maganda yung white. Yung ABS version na white, maganda yung emblem niya ng PCX, kulay gold. Ito is kulay parang silver eh. So, ayun yung parang ano ko. Just check ko rin yung quality kasi parang mas maganda yung mga quality ng mga buttons, yung ibang mga bagay na maliliit, pero parang mas maganda yung quality ng ABS. And mas maganda yung quality ng ADV. So, check din natin yung mga ganun. Ano pala, nagustuhan ko rin yung apakan ng yung apakan. nakaiba, nakita ko yun. Yung ang linis na pagka tiniklop mo, parang fairings lang siya, parang part na siya ng motor. Sabay nabubuksan pala, no? Ang ganda nga yun. Eh, hindi nyo nagustuhan ko sa PCX, no, kahit yung 150 pa. Kaya lang, ang difference kasi is yung itong puti, parang ginamit lang nila yung tapakan ng angkas nung dating PCX na kulay gray. Kasi yung tapakan ng angkas kulay gray bigla eh. Dapat yung kulay puti din para nagbe-blend sa motor eh. Natalsik. Natalsik si Kuya. Ito, hindi ko naman na-feel na may tumatalsik. KDB, Yung natatalsikan ka sa may legs, sa kalikod. Okay. Medyo mas bukas kasi yung ano nun. Bukas kasi yung sa ADV. Bukas yung gilid niya, tsaka yung likuran. Mas malayo yung fender. Doon yung tendency talaga na may tumalsik sa angkas. Pero ito kasi yung PCX, very neat yung design niya. Mas malapit yung gulong sa fender, sa tapalodo. So walang talsik-talsik. Kagaya ngayon, maulan. Kakahubad ko nga lang ng kapote ko na Desense. Pero wala ka naman na talsik. Wala. Etong side mirrors na Desense, hindi ko alam kung overextending ba siya o sadyang sobrang lapad lang na itong unahan ng PCX. Kasi kapag kayong traffic na dikita na, ito kasi pwede itong sumabit talaga sa side mirror ng matataas na sasakyan. So yun, sumabit na nga siya noong nakaraan, parang naiwasan lang, no, na hindi siya masira. Medyo malapad kasi yung handlebar niya eh. Compared mo sa ADV. So kung gusto niyo na comparison between ADV 150 and PCX 160, comment it below. Gagawa natin yan in the future vlogs. At saka kung gusto niyo naman na comparison ng PCX 160 tsaka Aerox na 2021 yung version 2. Bakit Aerox? Madami na din kasi nag-compare sa NMAX kasi nga pang touring to. Ngayon, gusto ko siya i-compare sa Aerox kasi merong mga tao na naghahanap ng torque and acceleration. Yun talagang speed ang number one priority sa motor. Yung may speed, may bubuga, no? Yun ang mga gusto nila. So doon ko siya i-compare. Pero kung gusto niyo i-compare ko sa NMAX na 2021, pwede din naman. Just comment down below kung saan nyo gustong i-compare to. Kasi malaking tulong yun kung halimbawa talagang gusto niyo bumili ng worth it na motor. Mas maganda yung may head-to-head na comparison video. Kung makikita nyo siya in person, or makikita nyo siya na magkatabi talaga, pati yung mga specs and features. So comment your suggestions below kung saan nyo to gustong i-compare. Gagawa natin yan. Pero since nasa akin yung ADV 150, sigurado gagawan ko na siya na comparison sa mga susunod na araw with the ADV 150. Yun, isa na yun sa comparison, yung sinabi ng OBR ko. Pagdating sa suspension, mas maganda yung play ng suspension ng ADV sa mga sobrang lubak.
Ito yung ano sa medyo malambot na suspension kapag ka straight yung kalsada na ganito. Parang kang medyo nakakabayo. Kaya sabi ko sa inyo, hindi mo masasabing maganda o pangit ang isang suspension. Kasi depende pa rin yan sa gamit mo Kapag ka yung suspension medyo stiff or matigas, ibig sabihin pang racing yon. Ito naman is pang everyday commute yung suspension nito, pang touring. Ang ganda rin ito, isa sa mga favorite ko yung dashboard niya. Kasi napakalaki. Hagip siya ng peripheral view o kahit na yung mata mo lang igalaw mo. Kitang-kita mo kung ilan na speed mo. Kitang-kita mo kung nag-turn signals ka ba. Kagaya niyan, ay mga ganyan. Kitang-kita mo, di ba? May sapat na power para kung gustuhin mo na mag-overtake, kayang-kaya niya. Nagkahiyaan pa. Ano pa, babe? Masasabi mo dito? Maganda yung upuan. Malapad. Malambot. Malambot ba siya? Hindi siya ganun kalambot. Pero malapad. Pero, okay. Hindi naman siya masakit sa press. Okay. Alin mas malambot? Yung sa ADB o dito? Sa ADB. Okay. Mas mataas yung ADB. Mas mataas? Gusto mo ba yung mataas? Hindi naman. Ito pa isa. Kapag ka sa mga taller riders, itong option niya na pang touring, ayan yung parang cruising style, pwede mo ilagay dyan yung paa mo. Mas generous tong sa PCX 160 compared dun sa halimbawa sa ADV. Mas ma-extend mo talaga yung paa mo na maayos, kaya friendly siya for taller riders. Kagaya ng tropa ko, nasa 5'8 siya. Nakaka-bend talaga siya, nakakapag-straight talaga siya ng paa. So nagustuhan niya rin tong part na yon. So that's very good. Gusto ko yung ganito, yung mabibilis. Mabibilis. Baby ko si kulot, inaalis ng aking lungkot. Para kapit na kapit sa akin. Yung preno niya okay naman, pero mas mabilis or mas instant yung kagat kapag ka ABS, mas aggressive. Pero maganda yung pagkakatimpla nila ng brakes netong sa combi brake. Kasi hindi ko siya napalaki. Hindi siya nag-lock kahit at 40s na ako. Kumbaga gradual yung preno niya, hindi siya instant stop. Gradual or unti-unti ka niyang i-stop hanggang sa ma-stop ka na. Kapag ka kasi naging aggressive sila pero hindi naman ABS yung motor, mas malakas ang tendency na mag-lock yung brakes. So ito, naaalala ko dito yung drum brakes ng Aerox na 155. Marami yung nagda-doubt kasi naka-drum brakes daw yung likod. Pero hindi na namin mapalak yung likod Ibig sabihin maganda yung pagkakatimpla nila. Drum brake siya pero hindi siya naglalak. Itong isang to, gusto ko nga silipin. Isilipin ko nga muna. Sisilipin ko kung disc brake ba yung likod o drum. Yung ganong e-bike. Gusto mo, okay. Naka disc brake din yung likod niya. Ang dumi na. Ito yung sinasabi ko, yung fender sa likod, malapit siya sa gulong, kaya hindi tumatalsik kung saan saan. Tapos may built-in pa na tire hugger doon. So yung angkas ko, hindi siya natatalsikan sa legs tsaka sa likodan na part. So yun, hindi siya natatalsikan ng mga dumi-dumi. Tapos meron pa siyang pride of ownership dito, yan PCX nakalagay. Napakalaki din ang fuel tank niya. And yung fuel indicator, napakalaki, ayan Naka 300 agad ako kanina sa pagpapa full tank nito. Napakalaki kasi 8.1 fuel tank capacity. Yung gas consumption niya na average siya fuel consumption nandito naman sa kanyang panel gauge. Ayan, 36.7 kilometers per liter. Pero syempre madadagdagan pa yan or mag-iiba pa yan depende sa gamit or sa throttle hobby na nagmamaneho. Kung mas walwalero ka, edi mas malakas ka sa gas. Kung chill riding ka naman, mas economic or mas matipid ka sa fuel consumption. So papapicture lang daw si OBR. Sa ATV, ang nahihirapan ako umakyat. Umakyat. Tapos dito, Sa easy lang. akyatan. Sa akyatan lang. Yung pa isa, sa mga shorter or taller riders, kung naghahanap kayo ng seat height, mas mababa yung seat height neto. Netong PCX na 160. Nasa 700 something lang. Talagay ko na lang dyan sa screen yung seat height nya. Tapos mas friendly din siya. So mas abot na abot. Kagaya ko, halimbawa nasa 5'3 to 5'4 lang ang height ko. Mas friendly siya sa akin kasi abot na abot ko yung sahig.
Kapag halimbawa ganito, traffic, wala naman tao eh, so stop lang tayo. Ayan oh, abot na abot ko. Halos dikit na dikit talaga, hindi ako super tiptoe. Unlike dun sa ADV, super tiptoe ako. Pero magaan yung motor, so hindi pa rin nakakapagod yun sa traffic. Medyo bubuka ka lang dito kasi nga yung kanyang seat is medyo malapad. Para sa akin, napakaganda ng ano niya, itsura ng mukha niya. Very good naman siya, no? For me, mas gusto ko yung mukha nito compared dun sa dating PCX na 160 na may hati pa dito. Ito mas malaki yung salamin eh. Gustuhan ko rin yung kanyang ano, windshield. Yan. Nagustuhan ko rin yung ikaw. Iba pa. Ayan oh. Ayan, matangkad yung girlfriend ko eh. Anong height mo? 5'5". Tiga mo. I-diretso mo yung paa mo doon dito oh. Yan, 5'5" yan. Oh, di ba? Kaya lang. Papakita ko sa kanila yung ano, upuan mo babe na ano. Tingnan nyo kung gaano to kagaan Edisens. Ayan o. Tingnan mo ha. Isa-center stand ko. Mas nabigatan pa ako dun sa parang manual transmission ng motor eh. Ganun lang siya kabilis si center stand. Napakagaan nga kasi ng motor. Hindi ako sanay magtanggal ng center stand nang hindi nakasakay. Lahat ng pagmamaniobra ko nakasakay. Sakayan mo para makita nila pag 5'5" in height. Sakayan mo. Tapos ituwid mo. Yan, 5'5" siya. Ituwid mo. Ilapat mo yung dalawang mong paa. Ituwid mo yung motor. Flat-footed pa siya eh, no? Hirap na hirap. Sige na, side stand mo na. Nahirapan ka eh. Hindi kasi marunong pa magmotor to si Lourdes. Pero flat-footed siya. 5'5" siya in height. So tara, sakyan na ulit natin babe. Tuturuan ko na to magmotor para kaya na niyang bumiyahe mag-isa. Siguro kahit yung mga Honda Genio, o kaya darating na daw yung Yamaha Fino na 125. Pwedeng Fino na 125 o kaya yung Honda Genio. Mahirap din kasi mamili dun sa dalawa na yun. Yung Fino kasi talagang phenomenal na. Coach Mavs ko ba yan? Yung Fino kasi talagang ano, dami na rin talagang napatunayan nun sa basta mataas ang market ng Fino. Classic na classic kasi siya, pati yung dashboard niya, yung meter panel niya is analog pa. Yung Genio naman, nagustuhan ko doon, LED. Tapos yung meter panel niya is ano na, yung meter panel niya is digital na. So medyo modern feature, meron pang charger. Tapos sabi nila ang Fino daw 90 lang ang top speed. Pero parehas ng makina ng M3, dapat yung mabilis yun kung parehas ng makina ng MIUI 125. But anyways, isa-separate ko na lang sa ibang topic, no? Kasi iba naman yung topic natin ngayon. So, kamusta sa'yo to babe? Anong rate mo dito? 1 out of 10? 10. 10? Perfect? Perfect sa'yo to? 10.01. 10.01. May 0.01 pa. So yung nagustuhan ng OBR ko, nagustuhan niya yung play ng suspension, nagustuhan niya yung lapad ng upuan for touring, yung color, pati yung size, yung height. Wow, parang ako yun ah. Yung alin? Pati yung driver. Pati yung driver. Lahat nagustuhan mo. So yun, para sa OBR ko, pasadong pasado to. So abangan ninyo. Para sa akin, sobrang pasado rin ito. Sulit na sulit siya. Ito yung SRP niya, lalagay ko sa screen. Sulit na sulit siya for its price. Lalo na tong CBS version. Hindi naman naglalak yung kanyang mga brakes. So para sa akin, sulit na yon. So that's it for today's vlog. Kung nagustuhan mo, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye now. Bye-bye now.